mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalaw Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, ihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Enyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Now, talakayin, revisahin, opinyon, halawakin, aksyonan, kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Pinaigting, pinalakas
ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Now, Talakayin. We just conducted the biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 billion peso last year. Rebisahin. We are now Opinyon. Na we can do annual checks as much as we want sa mga establishments. Palawakin. Sa batas, nakalagay na dapat Aksyonan. isang beses kailangan na. Okay, alas 4:33 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan niyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Okay, so mga kaibigan, magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa programang Talakayin, Revisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. Siyempre po, ako pa rin ang inyong magiging kasama, kagwentuhang, kajaming, kadabarkats, katepsi, katropa, Rosel Lopez. At siyempre kasama ko pa rin sa technical side, si Joshua Sumulat Baltao. At ngayon, siyempre mga kaibigan, ay ika-22 na po ng buwan ng Nobyembre taong 2021. Aba, malapit na po. Malapit na ang November 30, Bonifacio Day. At after niyan ay December 1 na. Abay, malapit na ho ang Pasko, no? Ilang araw na lang. Isabihin, 30 mahigit na lang na araw o 40 days to go. Pasko na. At yun, mga kaibigan, sana nga sinasabi natin maging maganda ang Pasko ng bawat Pilipino kahit na may pinagdaanan tayong pandemya, no? At ngayon nga pala, no, nag-uumpisa na mga kaibigan yung paghahagis o pagbabakuna ng booster doon sa mga nagpabakuna, inuumpisa na sa mga frontliners at susunod yata ay yung mga senior citizens. Siyempre, mga health workers. Okay, so mga kaibigan, at ngayon, siyempre, alam nyo, bago tayo magsimula, batiin muna natin yung ating mga tropa peeps, no? Yung laging nanonood, no? Sa Millennial Online TV, yung ating mga cadaver cats dyan sa Lungsod ng Malabon, ang Barangay Bayan-Bayanan, yung buong puwersa ng Barangay Bayan-Bayanan sa pangunguna po ni Barangay Chairman Ringo Felix. Sabi nga ni Ma'am Rize, yun daw si Cardo Dalisay ng Bayan-Bayanan. Ano? Good afternoon sa inyo dyan. At siyempre sa buong puwersa ng Barangay Council sa pangunguna naman ni Kagawad Art Valencia. At siyempre yung ating mga tropa pips din sa bayan ng Hagunoy, no? Sina Police Senior Master Sergeant Randy Reyes, siya pong chief ng Police Community Relation ng Hagunoy PNP, kanyang mga kasama na Police Corporal Rapi Ryan Ramos, at siyempre yung kanilang encoder na si Kiana De La Cruz. Ayan, good afternoon sa inyo dyan. At siyempre, yung katropa natin dyan, no? Si Cap Mayor Mila Lakap ng Barangay Santo Niño dyan sa Hagunoy, Bulacan. Ayan, magandang hapon. At siyempre, sino pa ba?
yung mga Esteban family, yan po sa may barangay Bibiklat sa Coyapó, Nueva Ecija. Hindi ko na kayo isa-isa no? Dahil po lahat ng mga Esteban family ay katropa natin dyan po sa Coyapó, Nueva Ecija. Good evening. At good afternoon lang pala, sorry. At syempre, no, sina Kuyang Rolando Tiquillo Mendez, sina Boss Kagawad Sanidad at Pineda, yung kanyang may bahay, si Madam Estela Pineda, at syempre si Ma'am Evelyn Lim Matsuo, yung ate ni Madam, no, na nasa Japan po, ating ka-TFC. Magandang gabi sa iyo, Ma'am. At syempre yung mga ka-LMT natin, sina Ma'am Jackie Adahar, Nanduna Serbal at Jojo Revilla, Romel Martinez, Haji Crespo, Jebren Sibug, tama ba? Baka kamali ako sa apelido. At syempre sina Sam Bernesto at si Jojo Reyes. At syempre, si Ma'am Digna, si Digna Kahulugan. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Yan po ang mga katropa natin na mga licensed massage therapist. At syempre si Ma'am Linda Villagonza. Ayan, magandang hapon sa inyo. No? At alam nyo, schedule na natin one of these days ay isa-isa nating igegis ang ating mga LMT para malaman natin ano ba pagkakaiba ng mga LMT doon sa mga tawag dito, mga therapist lang. No? Yung mga ika nga mga nagmamasahe lang yan sa mga spa. No? Malalaman natin yan. Okay, at syempre, pinag-uusapan din po ngayon mga kaibigan ay yung tungkol sa face shield, di ba? Inalis na at pwede nang walang face shield doon po sa mga sasakay ng ng mga public utility vehicles, yung mga pupunta somewhere kahit wala na raw face shield, basta naka-face mask. Pero, may sinasabi ang Lawyers for Commuter Safety and Protection para nagbago raw yata ihip ng hangin ng IATF. So, alamin natin yan. No? Alamin natin yan siyempre doon sa ating katropa na si Attorney Ariel Inton, no? Para malaman naman natin kung bakit, no? At yun nga, sinasabi nga ni Attorney Ariel Inton na yung tungkol dyan sa face mask na yan, no? Hindi natin alam kung paano sistema dyan sa face mask. No? Kaya malalaman natin, alamin natin yan dito kay Lawyers for Commuter Safety and Protection President Ariel Inton, yan, si Attorney Inton. No? Alamin natin yan, sandali lang. Medyo hinahanap natin yung kanyang mensahe para naman malaman natin. No? At at least malaman natin ano ba ang kanilang mga ika nga, hindi naman hinaing, hindi naman kwan. Pero sabihin, kung ano yung kanilang mga sinasabi about dyan, no? Para malaman natin. Teka, hindi ko makita. Ano ba ito nangyayari dito? Hindi ko makita yung kanilang mensahe ni Attorney Inton. No? Hindi ko makita. Dali lang para makita natin. May sinabi kasi siya. May sinabi ang Lawyers for Commuters Safety and Protection. Teka, alamin natin. Ayan, ito. At yun nga, sabi nga ni LCSP, ang polisiya sa pagsusot ng face mask o face shield ay gawing simple at isa lang anya para sa lahat ng maiwasan na malito ang mga tao. At marami na nga sanang natuwa ng inaanunsyo ng Malacanang na hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield. Rekomendasyon din ito ng IATF at Metro Manila Mayors sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 to 3. At sa public transport ay hindi na rin requirements ang face shield para makasakay ng ang pasahero, ito ayon sa DOTR. Pero may bago daw tono ang acting spokesperson na si Carlo Nograles ng IATF Resolution 149 ay may nakakakibat na without prejudice to employers is still requiring its use for customers and employees. Ibig sabihin ay okay, hindi na required ng gobyerno ang face shield pero pwede pa rin i-require ng mga may-ari ng mga business establishment. So yun po sinasabi, para daw wala rin. Paano malalaman ng tao na sa pupuntahan nila establishmento ay required ang face shield o hindi? Kaya para sigurado ay magsuot na rin sila. At paano sa public transport kung ang operator naman ang mag-require sa pasahero nila na dapat na naka-face shield ang sakay nila? At sa mga LGU naman na may face shield na ordinansa tulad ng Quezon City,
na nagpapatong ng multa at kulong at hindi tamang pagsusot ng face shield ay malaking kalituhan sa hulihan. At bakit anya hindi pwedeng simple lang na voluntary na ang pagsusot ng face shield sa mga lugar sa ilalim ng alert level 1 to 3, aliban sa mga hospital at health facilities period, yun ang sinasabi po ng LCSP. At bakit binigyan pa ng direksyon o diskresyon ang may-ari ng mga establishmento kung ganun rin lang para sigurado ay magdala o mag-face shield na lang para hindi na maabala? At ano ba talaga ang hiwaga sa face shield na yan at hindi magkaroon ng malinaw na polisiya na wala ng depende pa sa may-ari ng establishmento? Pagka ganito nga niya na pagpapago-bago ang polisiya sa pagsusot ng face shield, ay paalala lang ito sa tao na itong face shield ay simbolo ng korupsyon sa panahon ng pandemya. Well, yan po sinasabi ng NCSP. So alamin natin kay Atty. Ton, no? Meron siyang mensahe at message dito about sa face shield. Pakinggan po natin. Ano ba ang hiwaga na bumabalot sa face shield? At pabago-bago tayo ng polisiya. Gawin natin simple. Kung hindi na mandatory ang pagsuot ng face shield, wag na natin lagyan ng mga kulatilya pa na binibigyan ng kapangyarihan ng may-ari ng mga establishmento kung magre-require sila sa empleyado o customer. Nalilito lang ang tao. Pangalawa, yung mga LGU naman na nagpapataw ng parusa ng multa at pagkakulong kung walang face shield o improper wearing of face shield, sana ay marevisan na natin itong mga ordinansang ito. Kung kinakailangan i-repeal na dahil nagagamit pa to ng mga abusong enforcer. Okay, so yan mga kaibigan, pakinggan natin si Atty. Ton, ang presidente po ng Lawyers for Commuters Safety and Protection. Okay? Okay, so mga kaibigan, at tayo tuloy-tuloy sa ating programang Tropa at muli tayo magbabalik pagkatapos lamang magpakilala ni Joshua Baltao at para malaman nyo rin kung saan po kayo himpilang nanonood at nakikinig. Magbabalik po kami. Mga katropa, ako po inyong lingkod, si Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay ng bagong milenyo. Abangan po ang aking mga tatalakayin na mga kaganapan dito sa ating bansa. At syempre, abangan nyo rin ang gagawin nating pangungumusta sa panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. At syempre, ay tunghayan nyo po ang lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang po sa inyong mga cellphone sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo, katropa? Like, subscribe at share na! Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Okay, so muli, magandang hapon pa rin mga kaibigan. Ako pa rin ang inyong kasama, Rosel Lopez, at sa technical side, si Joshua Baltao. Ay ito, nagbuli po tayo nagbabalik dito sa programang Tropa. No? Ayan, yun nasabi ko. At nga pala, yun ang sinasabi natin, katulad yan, parang nagsasabing ba, next year, wala na yan, ika. Ngayon lang kasi yan, dahil mag-e-election. Pero kita nyo naman, nakita nyo nung nagkaroon ng mga filing o
pag-atras ng mga COC ng mga kandidato sa COMELEC. Abay, wala na social distancing, dikit-dikit, di ba? So, parang walang pandemic, di ba? So, wala rin naka-face shield doon, kundi puro naka-face mask lang, no? Ewan natin. Anyway, okay sa mga kaibigan, ngayon na itutukoy naman natin sa inyo, no? Itong ating mga lingkod bayan, no? Yung mga kasama na rito, politiko, mga nasa gobyerno. At dito ay natutukoy natin sa inyo ay itong si DOST Secretary Boy de la Peña. Sino ba siya? Ano bang klaseng lingkod bayan si Secretary Boy de la Peña? So meron pong dito po doon sa autobiography niya ito, malaman natin kung sino si Secretary Boy de la Peña ng Department of Science and Technology, no? Tama ba? DOST? O, tama. Okay, sa mga kaibigan, tungayan po natin at syempre, magbigay rin kayo ng opinion, ano masasabi nyo dito kay Secretary Boy de la Peña. Panoorin po natin. Ang episode na inyong mapapanood ay binuo ng Youth for Truth para magbigay ng inspirasyon para sa lahat ng manonood. Layunin ng Back to Youth series na ihatid ang kwento ng kabataan ng ilan sa mga tanyag na personalidad sa larangan ng paglilingkod bayan. Ang mga opinyon at paniniwala ng mga host ay hindi sumasalamin sa mga opinyon at paniniwala ng mga bumubuo ng programa. Gayun din, ang mga palagay, pahayag at paniniwala ng bawat panauhin ay hindi sumasalamin sa pangkalahatang paniniwala ng programa. Ang pagtatanong at pakikipag-usap ay isang mahalagang hakbang upang makilala pa ng mas malalim ang isang individual. Maaari nating isipin na kilala na natin ang isang tao base lamang sa kanilang mga pinapakita, lalo na kung ito ay isang pampublikong personalidad o lingkod bayan. Ngunit lingid sa ating kaalaman, marami pa silang mga kwento at karanasan na maaari nating malaman kung magkakaroon lamang ng pagkakataon na sila'y makausap o mapagtanungan. Ano-ano nga ba ang kanilang mga paborito o libangan? Paano nga ba sila bilang isang kabataan? Samahan ninyo kaming kilalanin pa ang ating mga masisipag na lingkod bayan dito lamang sa Youth for Truth special series na Back to Youth. Dakilang ama, mahusay na inhinyero, respetadong guro, at kapita-pitagang lingkod bayan. Lahat ito ay naglalarawan kay Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña o mas kilala bilang Boy. Sa Bulacan, Bulacan, ipinanganak at lumaki si Sec Boy. Siya ay ang pangatlong anak nila Emilio Banzon de la Peña at Luz Fajardo Tanseco. Siya ay nagtapos sa Universidad ng Pilipinas Diliman kung saan siya ay hindi lamang nagpamalas ng kahusayan sa mga asignatura, ngunit nakakitaan ng galing sa pamumuno ng iba't ibang student organizations na nakatuon sa science at engineering. Matapos ng kolehiyo ay namasukan si Sec Boy bilang isang oil blending supervisor at tank farm supervisor sa isang oil company sa Pandacan, Manila noong 1969. Pagkalipas ng 2 taon ay bumalik siya sa UP Diliman upang kumuha ng Masters of Science in Industrial Engineering kasabay ng pagtuturo at pagkamit ng diploma sa Industrial Quality Control mula sa Bouwcentrum International Education in Rotterdam, the Netherlands noong 1975. Kahit na siya ay nagtatrabaho bilang guro, ay napagsasabay niya rin ang kanyang mga tungkulin sa kagawaran ng agam. Nagsilbi siya bilang Planning Service Officer in Charge at Undersecretary ng DOST sa loob ng 4 na administrasyon bago siya hiranging kalihim noong 2016 sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang halos 5 dekadang paglilingkod, umani si Sec Boy ng iba't ibang parangal gaya ng Civil Service Commission Dangal ng Bayan Award at Lifetime Achievement Award mula sa UP Alumni Association. Kabilang rin siya sa 100 Outstanding UP Engineering Alumni of the Century. Nakamit rin niya ang Career Executive Service Officer o CESO Rank 1, ang pinakamataas na pagkilala sa serbisyo publiko. Nagkaroon ng 5 anak si Sec Boy at nabiyayaan din siya ng 4 na apo na tinatawag na siyang Lolo Boy ngayon. Ilan sa mga napagtagumpayan niyang mga proyekto ang Technology Business Incubation o TBI program at ang Manufacturing Productivity Extension o MTEX program. Pinalawig rin niya ang
ang research and development sa agham at teknolohiya sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kasalukuyan, siya ay tumatayong ama ng bayan na pilit inalalapit ang science and technology sa bawat Pilipino. Mas kilalanin pa natin si Secretary Fortunato de la Peña dito sa ating kwentuhan. Ayan po, Sec, maraming salamat po ulit sa inyong oras dahil pinagbigyan niyo po ang Youth for Truth team. Back to Youth. Pagkwentuhan naman po natin ang inyo pong childhood. Kayo po ay tubo po ng Bulacan. So, kamusta po ang inyong childhood? Masaya sa Bulacan, kaya hanggang ngayon umuwi pa din ako as long as I have the opportunity. Doon kasi kilala mo lahat ang kapitbahay mo, yung buong area ay magkakakilala kayo, at saka yung bang malaya kayong makapaglaro kahit saan, no? Basta uwi lang kayo pagdating ng takdang oras, pero wala naman kami ibang laruan, kaya yung paglalaro sa labas ang pinaka-importante. As a young boy po, nakakitaan na po ba kayo nung mapupunta po kayo sa larangan po ng science and technology? Siguro in a way kasi okay talaga yung mga grades ko sa math. Wow. Mula elementary hanggang high school. At sa high school, nagkataon naman na nagkaroon kami ng napakagaling na teacher sa math, si Mr. Manyalak, na yung math namin mula sa first year hanggang fourth year, siya teacher namin. Kaya nung kami graduate, 35 boys kami graduate sa boys department. I think 12 of us went to engineering. Grabe po, no? Karamihan sa mga ka-youth po natin at meron din sa team po natin ang medyo takot sa math or iwas doon. Ano po particularly sa science and math ang nagustuhan po ninyo? Well, actually, it was more of math, na talagang gusto ko. Eksakto kasi, at saka basta ikaw ay nasanay sa pagsosolve ng problem, parang ang dali-dali na. Oo. Grabe, hindi kami makarelate, ang dali-dali na. Ayan po, pero kayo po, kamusta po kayo nung high school? Kayo po ba ay mabarkada? Kayo po ba ay tutok lang parate sa pag-aaral? Nung high school kasi, siguro mga 10 kami out of the 35 or so na galing sa ibang bayan. Sa Malolos kami nag-aral, pero saan po sa Immaculata Academy of Malolos, pero iba na pangalan niya ngayon. Siya na ngayon ang Holy Spirit Academy of Malolos. Okay po. Run by the Holy Spirit Sisters. Meron pa kaming boys department at that time. 2 years after us, inabolish na yung boys department, pero I understand na ngayon ibinalik na nila. Pero noong kasi, halos 10 kami out of 35, 36 na taga-ibang bayan. Ako taga Bulacan, merong taga Hagunoy, merong taga Pulilan, merong taga Paumbong, merong taga Plaridel, Bukawi. Kami yung pagdating ng lunch ay magkakasama. Kasi yung iba namin ka-eskwela, umuuwi sa bahay nila for lunch. So kaming mga taga-ibang bayan ay naghahanap ng makakainan. So yun ang aming grupo na hanggang ngayon naman kami pa din yung medyo pag nagre-reunion, kami pa din ang mas close to each other. So 4 na taong kaming palipat-lipat sa mga kakainan, sa palengke, sa merong boarding house, iba't iba. Masaya yon. At saka pagdating ng 12:30 o I think 1 o'clock, kailangan nasa study period na kami. Babalik na kami. Kasi kung magsisimula ang class ng 2 o'clock, kailangan yung 1 to 2 na doon kami sa study period room na pinipilit kami talaga mag-aral. Pero parang hindi naman po ata kayo nahirapan sa inyong pag-aaral eh. Balita po namin, kayo po ay with honors. Ako'y graduate ng number 2 sa klase. Siyempre, yung number 1 namin, dito rin graduate sa UP College of Engineering. Actually, yung 1, 2, 3 sa amin, kami ay nag-engineering. Okay po. Pero, paki-dismiss na lang po kung ito ay disinformation. Pero nabalitaan po namin, kahit po magkahiwalay ang girls and boys po sa inyo, ay doon nyo po nakilala ang inyo pong wife. Oo, pero ahead ako sa kanya, kaya hindi kami magkapantay. Pero magsama kami sa school bus.
At saka we are from the same town and practically the same street, and yung families namin are friends. Ang inyo pong kinuha ay chemical engineering. So, nung kasi 60s, bagong sumisikat talaga. Actually, pati late 50s, ang chemical industry sa Pilipinas. Ano? So, yung mga petroleum refineries ay itinayo nung late 50s, early 60s. And many of the pioneering chemical industries were set up in the late 50s and early 60s. So nung papasok na nga ako sa engineering, my sisters told me better take up chemical engineering kasi bagong sumisikat ang chemical process industry sa Pilipinas. Doon sa University College, meron mga subjects siyempre mahirap. Sa akin, mahirap ang physics, ano? Tapos enjoy naman ako sa chemistry, tsaka doon sa mathematics. Oo. Pero ang medyo mahirap na no, first 2 years, yung ROTC tuwing Sabado. Kaya siguro papakita namin kung sa inyo kung saan kami nagpaparada, nagmamarcha, na ulan at araw, mag-ROTC ka. Pero pagkatapos naman noon, ika nga, mapakagandang experience din. Pero ayun po, nakwento nyo na po yung tungkol po sa inyong pag-aaral dito. As a student and as a classmate, kamusta po kayo bilang groupmate? Ano pong masasabi po ninyo? Aba, okay ako. Actually, hindi naman sa pagyayabang, I became president of the, ano tawag dito? Yung departmental organization. So, I joined the Chemical Engineering Society or the UP-Chem Engineers, and actually, I entered the college in 1966. June of 1966. December of 1967, naging president na ako ng UP Chemical Engineering Society. Siyempre, hindi ka naman agad magiging presidente. Ang daming pang pagdadaan ng smaller committees. And but I enjoyed it at ang dami kong natutuhan sa pagiging head ng departmental org. In addition pa yon doon sa pagsali ko sa fraternity when I entered third year. Kung meron po kayong isang experience dito po sa UP na hanggang ngayon bit-bit po ninyo, ano po yung experience po na yun? Actually, siyempre, masarap alalahanin yung masasayang experience. Ano? Ang isang natatandaan ko yung pinakahuli kong lantern parade dito. Kasi yung lantern parade na yon, that was in December 1968, ay for the first time, nagtulong-tulong yung tatlong fraternity sa engineering. Hindi na kami magkakalaban, kundi we work together para manalo kami sa competition. Sa engineering kasi mahirap humanap ng lantern queen kasi konti babae dito. Kaya lalo na po ng panahon po na yun. So talagang bihirang-bihira yung pwede at saka papayag. Kung hahanapin po ang connection po ng University of the Philippines at si Boy bilang isang secretary, ano po yung makikita or makukuha po ninyong connection po? Well, of course, I go beyond my student days kasi nga I taught here for 43 years. So talagang ito na yung buhay ko dito sa UP. Yun namang pagtatrabaho ko sa DOST ay putol-putol. Depende kung sino ang secretary, iimbitahan, i-request ako na ma-detail doon. So actually, 5 presidente na napaglingkuran ko sa kagaganoon. Noong 1982 to 1984, panahon pa ni President Marcos, kinuha ako ng Minister of Science to head the planning department. Pero ano lang yon, special detail, I was still teaching. Noong 1989 to 1991 naman, panahon na ni President Cory, kinuha na naman ako uli. No? So another 2 years under Secretary Puliosco to head the Technology Application and Promotion Institute. And then in 2001, and this is the longest secondment, up to 2010, kinuha na akong undersecretary ng panahon ni President Arroyo. So after 2010,
tinuloy ko pa rin nung time ni President Noynoy, pero in 2011 I made a decision to leave my plantilla position in the university and get my plantilla position at the OST because I was then 3 years away from retirement. So sabi ko, mas malaki makukuha kong retirement sa OST. Ang wife ko ay naging nurse din sa UP Infirmary. Kaya yung aming buhay dito, dugtong-dugtong na. Tapos lahat ng anak namin, 5, dito rin nag-aral. Actually, yun lang siguro ang isang advantage sa UP. Pag ikaw ay nagtrabaho dito at yung anak mo naman ay nag-qualify, pumasok, wala kang babayaran. And I really found the liberal education in UP, shall we say, very good. So. Ayan, sige po mga ka-youth, mas makikilala pa natin si Sec Boy. Mamaya po, mas marami pa tayong mga segments na kukuhanan at sure po kami, mag-e-enjoy po kayo, Secretary. Thank you very much. Thank you, Binti. Hindi pa tapos ang ating kwentuhan. Paano at saan nga ba umiikot ang kanyang pang-araw-araw na buhay estudyante? Ano ang kanyang libangat at iba pang pinagkakaabalahan? Abangan rin ang kanyang sagot sa inyong mga katanungan. Sa pagbabalik yan ng Back to Youth. Hindi lang puro hugot. Youth for Truth will lead you to the GOAT. Greatest of all time. Achieve life goals na on fleek. Youth for Truth. Youth for Truth on Radyo Pilipinas 738 AM. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre na magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Kay tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan. Mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na. Makilahok sa pag-unlad at magpakilala. ID natin to. Tara na mag-isa sa ating pagsulong. Tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Ito na
ng PhilSys. ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to. Sa ID natin tuloy ang progreso. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Res bakuna na. Kung bakunado, lahat. Protektado, lahat. Hindi lang puro hugot. Youth for Truth will lead you to the GOAT. Greatest of all time. Achieve life goals na on fleek. Youth for Truth. Youth for Truth on Radyo Pilipinas 738 AM. Mga ka-youth, upang mas lalo pa nating makilala si Secretary Boy de la Peña, sama-sama nating bisitahin ang mga lugar na naging memorable sa kanya at magbalik tanaw sa mga panahong siya ay estudyante pa lamang at nagsisimula pa lang sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Hi mga kayut! Ako si Secretary Fortunato Boy de la Peña ng Department of Science and Technology at narito tayo ngayon sa harap ng Melchor Hall, ang UP College of Engineering kung saan ako nag-aral at I spent 5 years here from 1964 to 1969. And from here, I will take you to the usual places where we spent our time, from the library to the cafeteria to the dorm and finally to Quezon Hall where we held our graduation. I am now in front of the Yakal Residence Hall. I spent 4 years here from 1965 to 1969. In fact, my room is here, room 212. And there are 4 in a room. This is memorable because, you know, living in the dorm, you learn how to live with other people. And of course, we shared a lot of common facilities. So at that time, there was only 1 television and we have to agree on the programs that we will watch. So we were watching Your Evening with Pilita, 2 for the Road, and of course, the Dolphy shows. Mababaw lang kaligayahan namin nun. I am in front of the main library, University Library here at UP Diliman. Before the days of internet, Wi-Fi, laptop, and Google, this is where we do our research and readings. And particularly for those who live in campus, since I was a dormer, we spent the evenings here studying at the library with a little socializing after 9 p.m. So that was our life when we were students here. The library is a very important part of our student life. Nandito tayo ngayon sa Engineering Fountain. Ayun ang Engineering Fountain. Itong lugar na ito ang aming iniistambayan ng mga miyembro ng aming Epsilon Chi fraternity. So ito yung lugar na after the long day ay nagpupuntahan dito at medyo nag-a-unwind. Kwentuhan lang naman. And of course, if some brads still need some tutoring, they can stay there and there will be tutoring among brads. And of course, when there are important occasions, this is the venue. Okay, so during the Lantern Parade, for example, we are all here with everybody is here. During the anniversary of the fraternity, everybody is here, and all the alumni are coming home here. Okay. We are now inside the Delaney Hall, right beside the
UP Chapel, or what is now called the Church of the Holy Sacrifice. Father John Patrick Delaney was the Jesuit priest who started building and completing the UP Chapel, or the Church of the Holy Sacrifice, in the 1950s. I spent my first 2 years actively as a member of the UP Student Catholic Action here, and behind this mural is actually the UPSCA Library, where I work, as a member of the library committee and as a member of the UPSCA Engineering chapter. So the first 2 years I spent mostly here at the Delaney Hall. I am now in front of the UP Chemical Engineering Laboratory, a place where I spent a lot of my time, particularly during my 4th and 5th year in engineering. This was the place where we did our unit operations experiment, and this is also the place where we did our research work on our special projects. In my case, together with 2 group mates, we did our work on the production and testing of sand-lime bricks. Behind me is the Vinsons Hall, named after the hero and alumnus Wenceslao Q. Vinsons. This is actually the center of student activities. This is where you find the offices of student organizations like the Math Club, UP Student Council, the Philippine Collegian, and of course the hub of activism during those days. And behind is of course the big cafeteria run by the UP Food Service, where most students take their lunch. I'm right now at the University Grandstand, and behind me you will see the back of the University Library building, and of course the parade grounds. This parade grounds is very memorable for me because in doing my 2 years of ROTC, we had to do our parades here, and I should say that the 2 years I spent for ROTC instilled a lot of discipline in me, and emphasized to all of us the love for our country and the importance of defending our country. I am now in front actually of the back side of Quezon Hall, the administration building of UP, and I want to recall the moment when I graduated on April 20, 1969. At that time, all the graduates, even from agriculture, from medicine, are marching here all on the same stage at the same time, and we had to climb upstairs here to get our diplomas, and I was so proud because my parents and my siblings were watching, and that was the culmination of 5 years of hard work but enjoyable stay at the University of the Philippines. Hi, Direk. Hello. Good morning, Nicole. Ayan, parang napasarap yung kwentuhan niyo dun, ha? Of course. Kasi masarap kausap si Sek. At wala matalino talaga si Sek eh. Idol natin yan. Ako, si Sek, para lang po alam niyo nung aming kino-conceptualize ang Back to Youth, talagang nasa listahan po kayo kasi idol po talaga namin kayo. Nakilala po namin kayo sa isang pre-SONA. Yes. Di ba po? Yung pre-SONA, yung team po ng Youth for Truth, kami rin po yung gumagawa po noon. Yung sa Zoom. Tapos may tinanong po doon, tapos parang si Sek Boy, ang linaw ng sagot, buo yung sagot, dissertation yung sagot. Parang kami nag-science class. STS. Yes po. So parang sabi namin, grabe inspired. So, yes. Ayun, nainggit naman ako sa kwentuhan ninyo, kaya nag-research din ako at nalaman ko na si Sek pala ay isang movie junkie. Tama po ba? Totoo po ba yan? When I was younger. Hindi, so wala na po ba masyadong time manood ng movies ngayon? Medyo hirap na. Ayun, so direct ako yung nag-research, meron tayong reliable source, at meron tayong parang mini challenge lang kay Sek. Meron tayong mga questions patungkol sa inyong mga favorite films. So, i-confirm natin kung tama ba yung source natin at ito nga ba ang inyong mga favorite films. Ayan, sige. Simulan na. Wag mo lang akong tanungin kung sino yung artista. Hindi ko na natatanda. Minsan ganyan din tayo. Lalo na ngayong Netflix na dami pinapanood. Yes. No? Minsan pati title. Kaya okay lang po yung natindihan po namin yan. Pero sige, direct, try natin tong isang ito. Ito.
What was the problem of Prince Albert, Duke of York, the future King George VI? Nag-i-stutter siya eh. Oo. Okay. Ano po bang movie ito? The King's Speech. Yes! Okay, 1 point. Sige. Tignan natin yung ibang movies. Okay, so in the same movie, give one suggestion that the therapist suggested to cure the stammering or the stuttering. I think it was suggested by the therapist that he take some marbles and try speaking with that, and also having to practice speaking without hearing himself. Yes! Mga ilang beses niyo po napanood ang The King's Speech? Bakit po siya naging favorite? Sa aeroplano. Grabe, hindi pa rin siya leisure activity, no? Siguro mga papuntang conference, 2 or 3 times. Papuntang work pa rin. Grabe. Okay, sige. Ito, ibang movie naman, Nicole. Meron pa po kami narinig na dalawang favorite films niyo din. In the movie Blank, how old are Michael and Hannah, the lead characters? Anna was probably in her middle 30s, and Michael was probably about 17. Galing. Malapit, What movie po ito? The Reader. Ayan, pero ang exact po is 15, close to 17, and 36, mid-30s. Ang galing. Kasi direct pagka nanonood ko ng movie, hindi ko naalala yung edad, yung characters. Lalo na sa panahon ng siyensya, na grabe ang mga science sa hindi mo na alam ang age, pero ang galing, no? Pero maganda istorya nun kasi. Ito po, tuloy po natin. What illness was Michael diagnosed with? He was diagnosed with scarlet fever. Galing. Last one, Seth. Ito last. What was Hannah's secret? Hannah's secret is that she cannot read. Galing! So, bakit naman po The Reader? What's the story behind you loving the movie? Well, I saw it as parang the determination of Hannah, okay, to overcome that, shall we say, weakness or difficulty, and at the same time to protect her name, without revealing her weakness. Okay, so nakadalawang movie tayo. Isa na lang. Isa na lang. Ito. What is the name of Briones melodrama? Brioni. Yeah. Ito. Okay. Trials of Anita, The Atonement, Trials of Arabella, Trials of Arabella. The movie is Atonement and the melodrama is the Trials of Arabella. Yes, galing. Mamaya nga papanoorin ko yan. Okay, Seth, last question. Still on the movie Atonement. Who dies when the water mains are bombed and fill the tunnels? Yung bida, Cecilia. Okay. Ayan. Grabe. Parang kung napapansin mo, Director, more period films. Period na may romance. Bakit po? Bakit po ganyan? Nga, kinuwento ko sa kanya, at one point, I love history. Opo. Pero ba't naman po romance? Siyempre naman. Okay. Ayan, sir. Pero other than the 3 films, ano pa po ba ang mga films na marirecommend niya sa ating mga young viewers? Siyempre ako medyo senior na ako, no? Pero I would suggest that they see the film of Gloria Diaz. Ganito kami noon, paano kayo ngayon? History pa rin. Oo nga po, history pa din. Kayo po ba ngayon ay nagne-Netflix? May oras pa po kayo? Nakasubscribe ko lang kung ano-ano pinapadala sa aking pelikula. Hindi ko... Pero go to Pero gustong-gusto ko yung... Actually, nahinto na yung aming subscription. Gustong-gusto ko yung European movies. Meron channel na Europa. Kaya yung mga Atonement na yan, doon ko napanood. Pero sir, is it really your go-to relaxation activity? Pagka talaga interested yung walang patay na oras, ganyan? Oo. Either bago ako matulog or kung maaga ako magising. Ayun. So, Sek, ito ay mga questions lamang on the films you love.
Ngayon naman magtungo tayo sa mga questions about you. So meron tayong segment na ang tawag natin ay this or that. So we will mabilisan dapat ang sagot ni Secretary. Ayan, so bibigyan namin kayo ng 2 options. Parang si Boy Abunde. Yes! Mismo, Sek. So bibigyan namin kayo ng 2 choices. Mabilis lang. What pops in your head first, sagot lang po natin. Simulan ka na? Pwedeng mag-explain si Sek briefly bago tayo mag-move on dun sa next na pagpipilian. Bakit ba kinakabahan ko kayo? Ayan. Sige. Ang unang tanong, science or math? Math. Introvert or extrovert? Extrovert. Wow, extrovert. So, base extrovert sa kwento rin naman kanina. So, Sek, being a teacher or being a student? Being a teacher. Bakit po? Actually, yun ang parang measure of fulfillment ko eh. If I can, ano tawag dito, transfer know-how to young people, and then later, when I see them succeed, I claim that partly as my success. Oh, ganda naman po. Ito po, early bird or night owl? Night owl. So, gabi po kayo matulog. Ito, direct, feeling ko alam po yung sagot dito sa tanong na to. Movies or books? Movies. Ayan. Happy endings or sad endings? Happy endings. Parang hindi naman po yata happy. Happy naman yung mga endings na. Okay. Sige po, Sek. Book smart or street smart? Street smart. Bakit po? Parang hindi po namin masyadong ma-expect yun. Kasi ang tingin po talaga namin pag science and technology, book smart. Pero bakit po street smart? Kasi actually, I am really more of an administrator than a scientist. No? So you have to be street smart. Street smart. Totoo po. Sige, direct. Invent something or discover something? Invent something. Yes. Bakit po? Well, kasi I associate invention with something that will be useful right away. Okay. Sabi nga po nila, di ba, inventions come because there's a need. Kumbaga parang it answers a need. It's urgent. Do I call you or do I text you? Text me. Tama ba? Tama ba? Tama yun. Kung ayaw mo mapagalitan ka. Pero different po siya ha. Kasi sa mga natanong namin, if it's really urgent, they prefer being called. Bakit po text? Nararattle po ba kayo? Oo eh. So yun sa cellphone, okay pa kung siguro kung landline. Okay. Ito po, last po natin. Kung magkakaroon po kayo ng kapangyarihan, to see the future or change the past? See the future. Oo. Kasi yung past, I think we should do more to make the future successful rather than change the past. Parang tugma siya dun sa invent something. Parang you'd rather see what's coming than, at least natuto na tayo doon. Ayan. Mas nakilala natin si Sek sa mga questions na ito. In a lighter way. Alam mo, Director and Secretary, parang nung nalaman ko nga po na movie, na you love movies, sabi ko, may time pa ba si Sek nanood ng movies? And it's nice to see na meron pa rin lighter side despite being a secretary. Meron pa siyempre iba ako namang lighter side, and this runs in the whole family. All my children too. We love to cook. Ano po ang inyong specialty? Well, ako usually yung mga Filipino dishes pa rin. So, yung mga, may pagka-Spanish sounding, menudo, mechado. So, kailan po kami pupunta sa inyo? Anytime. Grabe naman po. Nalaman na natin ang iba't ibang this or that's ni Sec de la Peña dahil mahalaga ang papel ng ating mga lingkod bayan sa pagiging inspirasyon sa mga kabataan. Ngayon naman ang pagkakataon na masagot ang mga katanungan ng ating mga youth correspondents upang lalo pa nating makilala ng mas malalim ang kalihim. Hello, Secretary. My name is Brian Malena, youth correspondent from the province of Isabela. My question is, was your childhood dream consistent? If yes, were you able to achieve it?
I would think so, because I dreamt of course, being able to contribute something to my family and to my community and to the public. And what I have been doing now is, I think, quite consistent with that dream. What was the greatest obstacle noong kabataan nyo ang mas nagpatibay sa inyo to pursue your career na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga ka-youth? Well, I started working, of course, in the private sector, in industry, in an oil company, thinking that that was the best because it was the best paying job after graduation. But I realized that, shall we say, it was not the kind of life I was dreaming of. So I had to make a hard decision, okay, of looking for a place where I can pursue my dream. And of course, that meant that I had a lower pay. So that was a difficult decision to do, to sacrifice what you are already enjoying for something that you think can help you achieve your dream. Magandang buhay mga ka-youth, at syempre po kay Secretary Fortunato de la Peña para po sa isang napakapambihirang pagkakataon na ako ay makapagbibigay tanong para sa inyo hinggil sa papel ng kabataan ngayong panahon. Ang tanong ko ay tungkol ano nga ba ang kahalagahan ng isang kabataan o ng isang leader na mayroong moral, mayroong tamang paninindigan habang tayo ay napalilibutan ng mga hindi magagandang bagay ngayong panahon. Paano nga ba ito mapaigting at paano ito maipalalago? Napakahalaga niyan, kaya yan ay isang bagay din na ipinaalala namin sa aming mga scholars sa Department of Science and Technology na hindi lamang yung kanilang pagiging magaling sa agam at teknolohiya ang importante, kung hindi ay magawa nila yon nang sila ay moral, okay, at honest, okay, at na-maintain nila yung kanilang integridad. Ayan, so mula sa mga tanong ng ating mga ka-youth, ng mga youth correspondents, balikan naman natin si Sec Boy. Baka kasi nabitin kayo mga ka-youth, may mga pahabol tayo ng mga katanungan. So kwentuhan ulit tayo. Ayan, with Nicole. Ayan, hello Sec. So Sec, direct simulan na natin. I'm very curious, Secretary, who was your role model growing up? Well, growing up, actually, I looked up to my father, who was a public servant also. He was a postmaster, and all his life he served as postmaster. And if I will translate what he was doing at that time to the present terminologies, he was the ICT person because he did the postal, he did the telegraph, he did the postal bank all by himself. Grabe, no? Pero, Sec, did you feel any pressure na ganun po si father nung kayo po ay bata, ganyan? Hindi naman, except the fact na medyo, siya yung disciplinarian sa pamilya. Our mother, of course, protected us. But later on, syempre, my stay here at the university was still my growing up years, Okay. And actually, I entered the university at 14. And 10 years later, when we had our first reunion in high school, they cannot recognize me because I grew up. I mean, literally. Naghiwa-hiwalay. And so, may mga role models din ako dito sa UP. Ayan, Sec, na-mentioning niyo that your father was also a public servant. Siya po ba yung parang boomerang nyo into public service, or did you realize that you want to be a public servant later in your life? I just realized it later in my life. Of course, actually, I started in industry. I worked with an oil company, and then later on, I thought I was not happy. So I actually went back to school for my master's degree, and then while here, I was invited to teach already. So teaching in UP is public service also. Yes. But then during the time of Minister Emil Javier, that was still the Marcos administration, he asked for somebody from UP who can help him in planning at the then National Science and Technology Authority, which became the OST later on. And
the Vice President, the Executive Vice President of UP at that time, Dr. Emmanuel Soriano, who is also a graduate of engineering, recommended me. So I was seconded to National Science and Technology Authority for 2 years to head the planning unit. Talaga po palang haligi na rin po pala talaga kayo ng DOST. That was 1982. And then iba-ibang taon na later on at different administration. Ayan po, napunta na tayo dun sa usapin na you as a public servant, you as a leader, 3 words po to describe your leadership. Well, I always have a vision. Vision. Okay? And then I believe in participative management or leadership. And I believe also in developing the people below you to become leaders. Very nurturing kayo, Secretary. Your style of leadership is very nurturing. Now, kung babalikan po natin bilang back to youth naman tayo, no? If you're gonna give your 20-year-old self a call, what would you tell that 20-year-old Boy de la Peña? Well, if you have something in mind that you really want to accomplish, do not think about the constraints first, okay? Think about what you need to do and do not worry too much about what will be the constraints along the way. Very applicable sa mga kabataan natin. Kasi paminsan, yung worries, nagiging mas malaki siya. Natatabunan, yung ano. Yeah. Pero kayo po, were you that enthusiastic ever since? Or kaya nyo po sinasabi sa 20-year-old self nyo ay dahil naging worrier din po? Oh yeah, I also was a worrier, but maturity has its effects, and experience. And that's why I tell people younger than me, do not reject additional work. Additional assignment. Some people, shun additional work. Sabihin nila, this is just my job description, okay? But you learn a lot from additional work, from additional assignment, and that's how I learn. Bagsak po ba kayo? Siguro konti lang. Siguro kung bibilayan ko yung binigyan ko ng 5, mga 5 lang siguro. Sa buong buhay ko. Ay, grabe. As an educator, nabanggit nyo nga po yun napaisip po ako, is it because you value yung effort din po? O talagang po? Some teachers kasi give so little and then expect so much, yung ganon. So I think you have to balance na kung ano yung binigay mo, ganon din ang ibabalik sa iyo. Hello po sa mga prof namin. Ayan, Sec, so having looked back, nagkwentuhan tayo, we had activities, we had games, at nakilala namin kayo ng totoo at ang inyong journey. Kayo din po, siguro nag-reminisce din kayo. Ano po yung message ninyo sa kabataan na nakikinig sa atin ngayon? Well, siguro ang masasabi ko sa kabataan ngayon, una muna, alamin nila what they value most, is it financial success? Is it power? Is it popularity? Or is it the feeling of contributing something to society? Kasi kung hindi mo alam kung ano talaga ang binavalue mo, magpapaganyan-ganyan ka. Ako noon, hindi ko pa alam kung ano gusto ko. So I started working with an oil company. I thought the big salary was best for me until I realized hindi ako happy. So I tried going back to school, and here I was invited to teach. I discovered I was happy, and yun na. So I devoted my time, my career, and my passion into it. And you can check the ranking, my ranking in the assets and liabilities. I'm still at the bottom, but I think that's no problem, kasi sabi nga nila, live within your means. So kung maliit ang sweldo sa UP, pagkasyahin mo. And ang maganda lang dito, nakapagpaaral kami ng mga anak. I have 5 children na without spending for matriculation, and I just let them follow what they want. So 2 of them were in the arts, 3 were in the sciences, so okay lang. Ayun, talaga pong yung pabaon nyo sa mga ka-youth natin. Kasi marami sa mga ka-youth po natin nape-pressure. Magulang kung minsan na nape-pressure. Ang definition of success ay limitado lang po sa
pera, power, no? Pero meron din talaga yung yung fulfillment. Yung fulfillment, oo. Minsan nakakalimutan na rin po yan ng mga ka-youth po natin. Correct. Kaya ang advice ko naman sa kanila, while you are still young, maybe less than 30 or pwede ka pa magpalipat-lipat until you find it. Pero at some point, you better decide kung saan ka talaga. So, ayun, Sek, no? We were able to look back and now knowing your life, can you say na ito po ba talaga yung buhay or career na pinangarap ninyo when you were young? Well, I did not know exactly that it will be UP, Department of Science and Technology, but I think this was the career I wanted. Kitang-kita naman direct na ang gaan, ang saya-saya po ninyo kakwentuhan and we're happy na nakasama po namin. Salamat. Nagpapasalamat po kami. Alam namin sobrang busy po ninyo. Pero napagbigyan niyo po kami para po mabigyan din po ng inspiration yung mga ka-youth po natin. Oo. At tandaan lang natin na as we live, there are people around us with whom we can share our problems, our failures, our success. Kung meron kang problema o kaya failure, wag mong sarilinin. Talk to somebody, okay? Kung meron ka ring success, i-share mo yan. I think that is what made my life, shall we say, mag-andalin. Dami po kaming natutunan. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo. Ang ating karakter ay ang resulta ng iba't ibang karanasan na ating napagdaraanan. Ang bawat individual na ating nakikilala ay maaaring magbigay sa atin ng aral na ating dadalhin sa pang-araw-araw. Ang lahat ng mga tagumpay at mga kabiguan ay ang bumubuo sa ating pagkatao. Importante ang pag-alala sa ating nakaraan at pakikipagkapwa-tao upang maging matagumpay sa ating mga mithiin, lalo na kung nais nating maglingkod. Mahalaga ang pakikibahagi, ang pagtatanong at pakikialam, lalo na para sa mga kabataan na magmamana at kalaunay mamumuno ng ating mundo. Samahan ninyo ulit kami sa susunod na linggo para kilalanin ang iba pa nating mga lingkod bayan. Dito lang sa Youth for Truth Special Series na Back to Youth. Ganyan din po ba mga pagkain dati po? Wala pang Facebook. Turon lang kami. Puro hugot. Youth for Truth will lead you to the GOAT. Greatest of all time. Achieve life goals na on fleek. Youth for Truth. Youth for Truth on Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, so kita nyo, alam ko ito si Secretary Boy, Bulakenyo to no? Kaya kita mo, mabait, no? Parang hindi nga marunong magalit si Secretary Boy. Anyway, congratulations Secretary Boy at talagang sa ginagawa mo, pinamamalas mo sa DOST ay talaga namang sampalataya ako. Ako mismo, personal, na saludo ako sa iyo, Secretary Boy, dahil isa ka magaling na lingkod bayan, no? Okay, so yan mga kaibigan at yan ang naging kabuuan po ng ating programang Tropa para sa araw na ito. Araw po ng Lunes, ika-22 ng buwan ng Nobyembre taong 2021. Muli po, pansamantala, ako po'y magpapaalam muna at muli po magbabalik bukas sa panibagong episode o sa Tuesday edition ng programang Tropa. Muli, ako pa yung naging kasama, aking kakwentuhan, ka-jamming, ka-TFC, Tower Cats, Rosel Lopez. At nakasama ko po sa technical side si Joshua Surulat Baltao. Doon po sa mga hindi natin nabate, pasensya na kayo at medyo, alam nyo, medyo tayo ngayon. Bukas, babawi tayo sa inyo. Okay? Muli po, magandang hapon po at magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang hapon at mapayapa o magandang gabi. Ano ba yan? Joshua, ako'y napati ako sa inyo, nalilito ha? Magandang gabi po sa inyo lahat at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito ng Yasmag Magnesium Therapy Oil.
Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Destino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang natunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako ang inyong lingkod, Brian Anyosa. Samahan po ninyo ako sa panibago nating programa dito sa Millennial Online TV, ang Balitaktakan, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng mga balitang bumabandera sa isang buong linggo at mga impormasyong dapat ninyong malaman. Paano kami mapanood? I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube account ang Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo, katropa? Like, subscribe, at share na! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ang sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mo bagaw, ay ginatang tulakaw, isang pagkayang minamahal. Ang matawag mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may magtitindig. Luman ang araw ng buwan, habit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.